Morning mga kakape at Biblia. Muli po, nandito tayo sa ating devotion. Masaya po ulit ako magbahagi sa inyo ng ating isa sa mga devotion na personal po natin na nabasa. So, ngayon pong umaga na ito ay gusto ko po na tayo manalangin muna bago po tayo magsimula. Nagilang ang mataming Diyos sa umaga po ito. Ako po ay nagpapasalamat dahil may pagkakataon naman kami na makarinig ng salita mula sa iyo. Ang dalangin ko po, Panginoon, na gamitin mo ang mga salita na ito na mula sa iyo upang maging pag-asa ng bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, welcome po ulit at ngayon pong umaga ay nais ko po ibahagi sa inyo ay mula sa Exodus chapter 32. Hindi ko na po babasahin ang buong Exodus chapter 32 at gusto ko lang po ikwento sa inyo yung pangyayari nito. Ang pamagat po nito, kung may Biblia po kayo na hawak o gusto niyo pong tingnan sa inyong Biblia, ay sa New King James Version ay the gold calf. Ito yung panahon na si Moses ay kausap ng Panginoon sa bundok Sinai at ang bayan ng Israel ay nasa baba kasama si Aaron. Subalit, nainip sila kasi ang tagal ni Moses nakausap ng Panginoon at hindi nila alam kung buhay pa si Moses. At ang sabi ng mga tao kay Aaron na gawan mo kami ng Diyos. Gawan mo kami ng Diyos kasi hindi namin alam kung buhay pa si Moses. So, ang instruction naman sa kanila ni Aaron ay bigay niyo sa akin ng mga ginto ninyo. Dito, mapapansin natin sa chapter 32, sa verse 2, "And Aaron said to them, Break off the golden earrings which are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me." So, kunin nyo ang mga ginto na mga hikaw ninyo. Basta yung ginto na meron sila at ibigay mo sa akin, sabi ni Aaron. So, dahil nag-request nga, gumawa sila ng Diyos. Tandaan po natin, ito ay yung panahon na sila ay lumabas sa Egypto. Pinalaya sila ng Panginoon mula sa pagkakaalipin sa Egypto. At itong ginto na ito ay hindi nila sarili. Biyaya ito ng Panginoon. Kung titingnan natin ang Exodus chapter 12 verse 36, may ginawang pabor ang Diyos sa bayan ng Israel sa harapan ng Egypto. Babasahin ko po sa inyo Exodus chapter 12 verse 36. "And the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptian, so that they granted them what they requested. Thus they plundered the Egyptian." So, hiningi nila sa Egyptyo yung mga ginto na ito. Ito nga isa sa mga nasabi ko sa sermon regarding dito sa tagpo na ito, na hindi ka paalisin ng Panginoon na nag-aalala kundi may dala-dala ka. So, itong ginto na ito na hiningi ni Aaron para gawing Diyosan sa harapan ng bayan ng Israel ay yung blessing na ibinigay sa kanila ng Lord nang sila ay lumabas sa Egypto. So, kung mapapansin natin dito, yung blessing dapat na taglay-taglay nila ay ginamit nila para maging sumpa sa kanila. Kasi, hindi naman ba hindi gusto ng Diyos yung ginawa nila. Kung babasahin natin yung buong verse, chapter 32 ng Exodus, ang sabi ng Panginoon kay Moses ay bumaba ka doon sapagkat ang mga tao ay gumawa ng karumal-dumal sa aking harapan. At sila gumawa ng Diyos-Diyosan. Ang nabanggit pa nga ng Panginoon ay gusto niya nang lipulin itong bayan na ito. Subalit, si Moses ay nakipagkasundo sa Diyos. Nanalangin siya na magitan siya sa Diyos at sa bayan ng Israel. Na, Panginoon, alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Jacob na yung mga lingkod. Diba? May tagpo pa nga dito sa chapter 32 na kung saan bumalik doon si Moses pagkababa niya, nagalit siya sa mga tao, dinurog niya yung Diyos-Diyosa na ginto at tinunaw niya, nilagay niya sa tubig, pininom niya sa mga tao, iniwalay niya yung mga tao at pinatay yung ayaw sumama sa Diyos at gusto manatiling sumamba sa Diyos-Diyosan, pinatay yung lahat. So, kung titingnan natin, napakatindi ng pangyayari na yon. At pagkatapos nun, umakyat ulit siya sa mundo at nakipag-usap sa Diyos. Babasahin ko sa inyo yung tagpo na kung saan namagitan naman si Moses. Ito po yun.
verse 31 and chapter 32. Then Moses returned to the Lord and said, "Oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now if you will forgive their sin," but verse 32, "Yet now if you will forgive their sin, but if not, I pray blot me out of your book which you have written." So sabi ni Moses dito, kung hindi mo rin lang sila patatawarin, tanggalin mo na yung pangalan ko sa libro ng buhay. Ano po? Verse 33, "And the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot him out of my book." Kung sino daw yung nagkasala, siyang tatanggalin ang pangalan sa libro ng buhay. "Now therefore, go lead the people to the place of which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin." So the Lord plagued the people because of what they did with the calf with Aaron made. So, pansinin natin, nagkaroon ng plague. Ano? So, dahil sa kasalanan ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Okay? So, nagalit ng Panginoon, nagkaroon ng plague. Gusto kong makita natin dito, sabi ng Panginoon, dalhin mo sila doon sa lugar na pinadadala ko sa iyo. Yung una, yung kung sinong nagkaroon ng kasalanan, siyang tatanggalin ko sa libro ng buhay. Pangalawa, i-lead mo sila, dalhin mo sila doon sa lugar na pinagdadala ko. Tandaan lang po natin ito, ano? So, nung tayo'y pinalaya ng Panginoon, tayo'y may dalang pagpapala. Pero, huwag nating gamitin ang pagpapala na meron tayo para maging sumpa. Dala-dala natin magkaroon ng sumpa sa ating mga buhay. Tandaan po natin, gamitin natin ang pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos na nung tayo kanyang pinalaya para maging pagpapalang lubos sa atin. Tandaan po natin, anumang natanggap natin pagpapala nung tayo lumaya ay mas higit yung pagdadalan sa atin ng Panginoon. Sapagkat may pagdadalan sa atin ng Panginoon na mas higit, ano? So, hindi tayo pinalaya para pahirapan. Pinalaya tayo ng Panginoon para pagpalaan at dalhin sa isang mabuting lugar. Kagaya ng plano niya sa bayan ng Israel. Ano po? Kaya po, ngayong umaga na to, alalahanin po natin, mas higit yung pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Kung may kinakaharap man tayong hamon ngayon, mas higit yung blessing ng Lord doon sa pagdadalhan sa ating lugar. Ano? Sundin natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa po, mamagitan tayo sa Diyos o sa tao. Kaya yan ang ginawa ni Moses. Nagkasala yung bayan ng Israel, pero namagitan siya sa Diyos at sa tao. Hindi niya hinayaan si Panginoon. Tigas naman ang ulo ng mga yan. Hayaan mo nang maglaho yung mga yan. Pero hindi siya ay namagitan. Lord, patawarin mo itong mga to. Kung hindi mo sila kaya patawarin, tanggalin mo na rin ang pangalan ko sa libro ng buhay. So, mamagitan tayo sa Diyos at sa tao. Ipanalangin natin yung ating mga kasamahan, yung kapwa natin tao na nangangailangan ng panalangin at hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Tandaan po natin bakit nagkaroon ng plague ang bayan ng Israel, kasi nagkaroon sila ng Diyos-Diyosan. Tayo po ngayon may COVID. Bakit ba may COVID ngayon? But inalaw ng Lord na magkaroon tayo ng COVID. Ito yung panahon na kung saan kailangan mas lumapit tayo sa Panginoon, mas kilalin natin siya. Sapagkat masyado na tayong nahuhuk sa materialism. Masyado nang gino-Diyos natin yung material, yung technology, yung mga cellphone natin, di ba? Masigit yung attention na ibinibigay natin sa mga bagay na lumilipas. Pero nagkukulang tayo ng pagbibigay ng attention sa ating Panginoon. Gaano pa ba kadalas tayo na lumalapit sa Panginoon? Gaano pa ba tayo kadalas mag-devotion? So, ito po yung panahon para tayo lumapit sa Panginoon at pag-isipan natin yung mga bagay-bagay. Huwag po nating hayaan na tayo ay madala ng materialism. Mas higit pa rin po dapat may time tayo sa Panginoon at sa Kanyang kalooban. At pangatlo po, huwag po tayong mainip. Huwag mainip sapagkat may magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Nasa gitna po tayo ng COVID ngayon, wag po tayong mainip, gawin lang po natin ang pinapagawa sa atin ng Panginoon at sundin natin ang sinasabi ng gobyerno. Kaya yung mga basic na sinasabi nila, mag-face mask, social distancing, hand washing. So, napakaganda po niyan, prevention sa sakit. So, gawin lang po natin.
At magtiwala tayo sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Ano po? So, yun lang po gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Kung gusto niyo po, basahin niyo po yung buong Exodus chapter 32, kung saan makikita niyo yung puso ni Moses para sa tao, kung paano siya nakipag-deal kay Lord para sa mga tao na ito. At makikita natin kung ano yung posisyon natin ngayon. Dapat makipag-deal din tayo kay Lord para sa bawat isa sa atin. Ano po? So tayo po yung manalangin sa mga kasama ko po ngayon. Ang request ko po, kung kayo po nananalangin sa inyong mga tahanan, ipanalangin niyo po ang gawain natin na ito na magpatuloy. Ano po? So masaya po ako magbahagi sa inyo ng mga devotion na aking nababasa din. Personal devotion ko po ito, sineshare ko sa inyo. Tayo po manalangin. Nagilang mga taming Diyos, maraming salamat po sa umaga na ito, sa buhay ni Moses na aming napag-usapan. Ang dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ay patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, na kagaya ni Moses, matuto po kami na mamagitan sa Diyos at sa tao, sa iyo po, Panginoon, at sa mga tao nasa paligid namin. Hayaan mo po, Panginoon, na makita namin na ang pagpapalang binibigay mo sa amin ay hindi namin magamit upang magdala sa amin ng sumpa, Panginoon, kundi magamit namin ito mas lalong higit upang maparangalan ng iyong pangalan. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo. Sa nagdaang 4 na buwan ng COVID ay patuloy kang nagiging tapat sa iyong mga lingkod at sa iyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon. Ang dalangin ko sa panahon na ito ay mas lalong maraming tao pa ang makakilala sa iyo dahil makita nila yung pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. At sa iyo po idinataas ang lahat ng papurit ko sa salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, pagpalain po kayo ng Panginoon at magandang umaga po sa atin. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating devotion. Amen.